Ulam ng panganay ko ng umagahan itong pritong itlog. Pagkatapos pagkarating ko naman galing magsundo kay Bunso, tsaka pa lang ako nakapagsaing. Kaunti lang kasi yung sinaing niya nung umaga. Pagkatapos kinuhanan pa nga ng babaunin ng mga chikiting ko, pati na nga rin siya nagbaon ng kanin. Pagkalabas naman ni Bunso galing sa school, dumaan na muna kami sa palengke, namili ako ng mga kaunting paninda. Lulang ba magandang araw. Yung panganay ko maaga nagising, kaya nga lang marami pa siyang ginagawa, kaya hindi nga muna siya kumain ng almusal. Bandang alas 10 naman bumaba na siya para kumain. Nagprito lang ako dito ng 2 pirasong itlog. Ito fast forward, nasundo ko na nito si Bunso, nakauwi na kami dito sa bahay. Pagkarating namin, inasikaso ko na kaagad yung pagsasaing. May kaunting kanin pa naman na natira dun sa sinainis din nung umaga, kaya nga lang sinabihan ko si Bunso na maya-maya na nga siya kumain pagka-uwi ng ate niya para sabay na nga sila kakain naman ng si Chuchay at si Bunso ng kanin. Kaya nga lang pagkarating dito sa bahay, nagugutom na yan sila at naghahanap nga ng kanin. Bago ako umalis para magsundo sa kanya, hindi na ako nakapagsalang pa ng sinaing dahil nga pagkaalis nung panganay ko, naglinis na ako sa taas. Pagkatapos ko naman makapagligpit sa taas, nagmamadali na nga ako makaligo parang hindi ako malate sa pagsusundo kay Bunso. Pagkalabas niya ng school, kahit na sobrang init, dumaan muna kami sa palengke, namili ako ng mga kaunting paninda. Maaga na lagi yung pasok ni SD, kaya hindi ko na nga siya mapakisuyo ang pamamili ng mga paninda. Kaya pagkasundo ko kay Bunso, dumadaan na muna kami sa palengke. Namimili ako ng mga panindang paubos na para nga hindi ako mabibigatan dahil nga araw-araw binubuhat ko lang naman yung mga napapamili. Tapos buhat-buhat ko palagi yung mga gamit ni Bunso, kaya hindi nga pwedeng matambakan ako ng mga bibili. Kaya kahit na sobrang init, pinipilit ko talagang dumaan muna sa palengke bago nga kami umuwi dito sa bahay. Nung mga oras na to ay nasundo ko na si Chuchay. Pagkarating namin dito sa bahay, nag-asikaso na kaagad ako ng makakain nila dahil tanghali pa lang pagkarating ni Bunso galing sa school, inagugutom na siya. Ito yung natirang kanin na sinain ni SD nung umaga. Medyo marami pa naman, kaya lang baka kulangin niya kaya nagsaing kahit ako. Kasi binabaonan ng kanin at ulam itong mga estudyante ko. Pagkarating nila dito sa bahay, parang gutom na gutom sila kaya kailangan niya medyo marami yung kanin. Alas 2 na ng hapon yung uwi ni Chuchay, kaya alas 2 na to ng hapon, tsaka kain pa lang kaming 3 ng tanghalian. Bumili lang ako dyan ng isang order ng ulam, pagkatapos kumuha lang ako ng kaunti at yung iba naman iniwan ko na kay Chuchay at Bunso. Sobrang aga na kasi lagi ng pasok ni SD, kaya hindi na nga siya nakakapunta ng palengke para bilhan kami ng mga lulutuing ulam. Bandang gabi na to, pagkarating ni SD galing sa trabaho, saktong hindi pa ako nakakapagluto ng uulamin namin at nagugutom na ako, kaya magtitimpla na nga muna ako ng kape namin. Sa umaga, hindi nga kami magkasabay nagkakape dahil nga hindi na siya nakakapagkape dito sa bahay. Doon na siya nagkakape sa trabaho niya, kaya pagkarating ng gabi, tsaka na kami nagkakape ng sabay. Habang hindi pa nga ako nagluluto ng uulamin namin, inasikaso ko na nga muna itong mga napamili kong paninda nung tanghali. Sobrang kaunti lang itong mga pinamili ko ngayon, yung mga paubos lang na paninda. Minsan kasi 2 beses nga ako namimili. Pagka sinundo ko si Bunso ng tanghali, dumadaan na muna kami sa palengke. Pagkatapos pagka sinundo ko naman si Chuchay ng hapon, dumadaan niya rin kami sa palengke. Para kahit papano, kahit na paunti-unti, nababawasan niya yung mga bilihin ko sa araw-araw. Hindi ako nahihirapan magbit. Pagkatapos ko naman may ayos yung kaunting panindang napamili ko, mag-aasikaso naman ako ng uulamin namin para sa hapunan. Sa umaga, hindi na nga makapunta si SD sa palengke para bumili nga ng uulamin namin. Kaya pagka uwi niya galing sa trabaho, nadaan na muna siya sa palengke. Itong isdang nabili niya, ipapaksiw ko. Sakto nga lang din dahil medyo matagal na nga rin ako na hindi nakakapagluto ng paksiw. Medyo malalaki nga itong tilapiyang nabili niya, kaya pinahati niya sa 3. Madalas, pagka nabili nga si SD ng isda, palagi nga pamprito yung sinasabi niya. Pero itong binili niya ngayon, saktong pangpaksiw dahil bumili nga siya nitong siling haba. Matagal na nga rin kasi ako na hindi nakakapagluto ng paksiw, kaya na-miss niya rin siguro. Pagka nabili kasi yan siya ng isda, purong isda nga lang talaga, kaya nagulat ako ngayon na may kasamang luya at sili na green. Pagkaluto ng ulam, nagsandok na nga rin ako kaagad para makakain yung mga chikiting ko at makatulog na nga rin sila ng maaga dahil kinabukasan maaga pa sila gigising. Hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!